I think this is the chapter 12 of yung task namin sa Bosch, which is the demolition safety. Based naman sa title, demolition, which is, what is demolition? Usually, main talaga ng demolition is paggiba, pagsira. Pero usually ito sa mga demolition is most of the time is about ito sa mga pagsira ng bahay, pag-demolish ng mga buildings. Yun nga, dapat kasi sabi natin, in-explain ko yung demolition based naman sa title, demolition safety. Pag mayroong nasira or mayroong gigibain, anong mga dapat gawin, mga dapat natin sundin para hindi mag-cause ng aberya or disgrasya sa mga, not only to the workers but to the peoples na present dun sa place na yun. Then may dalawang techniques ng demolition, which is yung sequential and induced. Ngayon, yung sequential is gradually reduce of height or reverse order to its construction, which is yung reverse. Yung pagsira is dapat walang matatamaan. Kung sa height dapat simula tayo sa baba, parang yung pag nasira yung building, dapat pababa yung pagsira niya, which is pa-reverse, kasi kailangan sirain mo pataas hanggang sa pababa ng pababa, which is parang magkakos ka pa ng time and maraming gasto. Tapos baka may sa sobrang taas nung sisira, gigibain mo, bigla sa sobrang taas may mahuhulog, tapos baka may madisgrasya pa. Then yung induce is the key structural members or weakened or removed, causing the full part to structure. Yun nga, yung halos same lang din. Yung mayroon kayo napapansin yung sa mga, kung napapanood sa YouTube or sa Facebook clips, yung mga parang bilog, parang pinapalo nila ng hammer, ng malaking hammer, yung parang yung ilalim ng wall or ng building para tumabo, or sa pagputol ng malaking puno, 'di ba? Usually ginagawa nila is yun nga, ina-align muna nila kung saan itutumba, tapos sa ilalim nila sisirain para tumba na kaagad, matutumba. Parang ganoon lang din sa building. Pero sa building syempre, kasi may mga, usually pag demolition, may mga debris talaga yan matatapon. Kasi syempre may impact yan paghulog sa lupa. Tapos may kita pa nga ako once na video is yung napakalayo na nila, nanonood sila ng mga i-demolish na parang I don't know what is that, yung parang bilog. Tinutumba na, layo na nila. Usually parang zoom pa nung nag-video, tapos meron pa rin natapon na malaking bato. Halos di ko alam kung gaano kalaki, parang halos ganit, basta malaking bato natapon, pero buti na lang walang tinamaan kasi dumaan lang. Pero makikita mo talaga sa video na may mga possible na debris na matatapon. Kaya in case na ganun, dapat mag-ingat pa din. Then yun nga, mga anong ginagamit sa demolition, yung usually pag mga buildings, may mga yung cranes, bulldozer, yung excavator, then yung mga wrecking ball, yung bilog na pinapalo sa lupa. Pinapalo sa building para matapon yung wheel or mabutas. Yun mga ginagamit. Usually marami pang mga ginagamit pang demolish. Pero kasi may kadalasan nakikita ko mga taong gumagawa, parang hinahammer lang nila paunti-unti yung kunwari. Hindi naman kailangan ng magrenta ka ng wrecking ball or whatsoever. Kung kaya naman gibain gamit ng mga hammer, mga tao lang, dapat dun tayo. Ayun, hindi naman sa dapat dun tayo, pero kung saan lang sa tingin mong okay, tsaka safe ka, dapat doon ang isipin natin. Kasi based naman dito is yun nga, dapat based dito sa chapter nito is about safety in demolition. Yun nga, dapat isipin natin yung mga possible na debris na matatapon, mga mahuhulog na bato or mga pako, or kapag within a place of demolition, baka matumbas sa'yo yung pader or what, baka bigla madisgrasya ka. Dapat iniisip pa rin natin always safety. Itong chapter nito is all about the safety when it comes on demolition. Kapag magde-demolish ka ng building or what, dapat safety. Dapat sinusunod natin na wag tumabi. Sabi ng is head boys, wag kang tumabi, baka bigla matumbahan ka. Dapat sinusunod natin yun. Or yung mga workers natin, mag-helmet kayo, baka may matapon sa inyo, magmask kayo, or
baka may puputok, dapat yun nga, dapat prepare tayo. Dapat tinitingnan natin yung mga possible na pwedeng mangyari kapag ma-demolish tayo. Dapat tinitingnan natin, sinusuri natin unti-unti bago tayo mag next step. And I think yun nga, baka yun nga, pag demolish natin, dapat tinitingnan natin yung place or yung building, baka may masira tayo, may matamaan tayo, yung kapitbahay niya, yung mga what if may mga buildings sa kabila or may mga bahay, may mga nakatira, tapos madidemolish tayo, hindi natin iniisip na go lang tayo, baka hindi rin matamaan, tapos nasira yung kabilang bahay, sinong masisisi, di ba? Hindi kayo, kasi hindi kayo nag-prepare. And yun nga, safety lang lagi. Isipin natin yung mga, hindi lang para sa sarili natin, para sa mga tao din na sa paligid. And I think that's all. Thank you.